Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, excuse me. Madaming baklang senador. Ano ba ito? Ito ang pahayag ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon hinggil sa representasyon ng LGBTQ plus community sa Senado. Sa kanyang social media post, diretsahan niyang sinabi, FYI, for your information, wala pang lesbian senator, madaming bakla na ayaw magladlad. Ang pahayag ni Guanzon ay tumutukoy sa mas malawak na usapin ng representasyon ng LGBTQ plus community sa pinakamataas na antas ng gobyerno, lalo na sa Senado. Bagamat may ilang kilalang personalidad at opisyal na hayagang bahagi ng LGBTQ plus community sa iba't ibang sektor, nananatiling limitado ang openly identified LGBTQ plus representasyon sa Senado. Bilib ako dito kay Attorney Guanzon dahil sa isang interview, inamin niya na lesbian siya. And to me, that is, it takes a lot of courage to admit kung sino ka talaga. Dapat respetuhin natin ang ating kapwa-tao kung ano yung preference nila. Acceptance ba? Nung nagbakasyon kami sa US noong 2024, pinaliwanag sa akin ng mga anak na, Daddy, kita mo yung mga bahay na yan, may flag eh. Oh, ano yung flag? Kasi ang nakikita kong flag doon, flag ng country of origin nila. Nakakatuwa, may flag ng Philippines, may flag ng Vietnam, China. Nilalagay nila yun. Aside sa American flag, dahil American citizen sila, meron din yung country of origin. Kaya lang, maliban sa country of origin at saka yung American flag, may iba pang flag. O, alam mo yan? Hindi. Ano yan? Yan ang flag ng LGBTQ community. Pag may ganyang flag, may nakatira dyan na member ng LGBTQ. Ay, sabi ko, ganun ba? So, doon accepted talaga. Dito naman sa atin, sa Pilipinas, unti-unti, nagiging accepted na. Kasi nung una, para bang kahihiyan sa isang pamilya, lalo na sa mga tatay, kung ang anak nila ay magiging bakla. But salamat naman at unti-unti, naliliwanagan na ang family na may ganyan talaga. Sa aming family, yung big family namin, mayroon akong pamangkin na bakla, but napakatalino, napaka-creative, at mayaman na. So, gano'n lang, respetuhan lang. Huwag nating i-discriminate ang ating kapwa-tao. After all, we have freedom of choice. Ano ba yun? Free will, ang tawag yan. Create tayo ng Diyos na mayroon tayong sariling freedom. Yung kung anong gusto natin. Free will. Kaya lang, ang create ng Diyos ang tao, sa Bible, dalawa lang. Male and female lang ang create. Yun ang intention ng Panginoon. He created male and female. And then, plano ng Diyos, magkaroon ng reproduction, mag-asawa ang lalaki at babae, and they will have family. Kaya may verse sa Bible na, for this reason, a man shall leave his mother and father and be united with his wife, and they shall become one flesh. So, ganun po ang plano ng Diyos. May babae, may lalaki, then mag-asawa, mag-create ng pamilya. But, yun lang ang medyo nabago. Kasi meron ng mga lalaki sa lalaki, nag-aasawa, babae sa babae, nag-aasawa. Kaban, free will ng tao.
Yun ang kanila. Kaya lang may mga narinig na akong mga testimony. So, lalaki, yun nga, bakla, kaya lang, I don't know, supernatural moving of God, na-realize niya na lumalayo na siya sa design ng Diyos sa kanya. So, nagsisi sa kanyang, at bumalik siya, naging lalaki ulit. At may mga pastor pa, ministro pa, ministers of the Word of God. May mga, kaya walang imposible sa Diyos. Basta ang tao, i-decide lang niya na sumunod siya sa Diyos. Kaya lang kung ayaw niyang sumunod sa Diyos, hindi ka naman pipilitin ng Diyos kasi nga binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Ayaw mong magsimba sa Diyos, okay lang. Kaya lang, ayaw mong sumunod sa Diyos, okay lang. Kaya lang, pagdating ng panahon, merong tinatawag na Judgment Day. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. At pagdating sa hukuman na yan, if you do not repent sa mga pinaggagawa na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos, yun lang, may consequences. Kaya ang panawagan ng Diyos is repent, magsisi. Lahat tayo makasalanan. Ako, makasalanan. The reason, katatapos lang ang Holy Week, the reason na pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong anak is to save us from our sins. John 1:29, ano yung verse doon? Behold, sabi ni John the Baptist kay Jesus Christ, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Ito na ang karnero ng Diyos na magtatanggal sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Kaya, don't worry, kung makasalanan ka, makasalanan din ako, lahat tayo makasalanan. The only thing that we do is ABC, ulitin ko na naman, accept that you are a sinner, yung repent, tanggapin na makasalanan. B, believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng kasalanan mo, kasalanan ko. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ini ang natagaan og yero. Mag-atop na ni sila karon. So mo na ni ang gipatindog nila nga balay. O karon no managyod sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-awon kay nahuman na og atop ang among gihatag nga yero. Salamat to Ginoo ta. Salamat sa Ginoo kay ginabangan magsin ug sa nag-sponsor ani nga sin.
gyud kay nakabalin gyud mi kay nagpuyo rami sa among ugangan. Oo, so nagpuyo lang ka, nagluon lang mo sa ilaha. Oo, so karon nakabalay na gyud mo. So salamat kaayo. Kay